Scorpio, hi! Welcome to Mr. Queen PH at ito ang inyong energy update ngayong April 16 to 30, 2024. This is a general reading. Just take what resonates. Watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages. And thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin nyo lamang ang reading na to bilang gabay. Pa-follow, like na rin ating Facebook at TikTok. Lahat po yan Mr. Queen PH. Like, share, subscribe, turn on post notifications para lagi kayong updated sa ating mga readings. And if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment kung gusto nyong magpa-book. Okay, Scorpio. What's coming to you mid-month, no? Mid-April. April 16 to 30 for Scorpio. Wow, okay. May self-fulfillment dito. Okay. So, yung iba sa inyo, maaring meron kayong wish na matutupad, no? Ngayong second half ng April with the 9 of Cups. I feel like ito yung matagal mo nang wini-wish. Let's see kung anong aspect of your life. So, third house, pwedeng short travel ito, yung mga gusto mong puntahan, or maaring may kinalaman sa learning, kaibigan, no? Kung ba, meron kang gustong pag-aralan, or examination na nakapasa ka, ganyan. Or having more friends, more connections, networking, what else? Eighth house, yung iba, maaring meron kayong wish fulfillment when it comes to your investments, spreading sa stock market, or merong transformation or a major change in your life na ayan yung gustong-gusto mong mangyari. Okay? Oo. So, there's a fulfillment, happiness. Yung iba naman, may mga pagsasalo-salo, no? Maaring may mga events ka na pupuntahan na kung saan ikaw mag-enjoy, no? With the company of the people na gusto mong makasama. Your challenge is the Empress. Okay, so maaaring may mga pagkakataon na yung tipong hindi mo masyadong inaasikaso yung sarili mo, lalo na if you are so busy with a lot of things. So it's time to focus also sa sarili mo, no? Practice self-love, self-care, because it's you. It's your body, it is your life, no? And also your health, no? Importante rin yan. Na yung iba kasi take for granted na ang sarili, lalo na kung wala naman silang nararamdaman na kung ano-ano, no, sa sarili nila. But alam mo rin naman, as we grow older, so syempre kailangan rin we have to look after ourselves, no? Pangalagaan ang ating mga sarili, yung mga regular check-up, ganyan, para mapanatili natin na healthy tayo. And 'di ba, sabi nga health is wealth. Kasi syempre kung tayo ay unhealthy, lagi tayong sakitin, hindi tayo magiging productive, 'di ba? So it's time for you to focus on yourself, take care of yourself, and practice self-love. Ayan. So your opportunity is the 7 of Wands. This is about protection. So I think meron kang mga iiwasan na tao sa buhay mo na may pagka-toxic. You feel like wala silang ambag sa buhay mo. Maaring ito yung mga tao na walang ibang alam gawin kundi pag-usapan ng buhay ng iba. So pwedeng meron kang mga circle of friends or people around you sa workplace na yan yung nakikita mo na ginagawa nila. And alam mo sa sarili mo na it's not gonna help you. Maaring distraction lang yan sa'yo sa mga goals mo. So I feel like you're going to avoid them. Iiwasan mo. Oo. Some people also, maaring merong sense of jealousy towards you because of some things na na-achieve mo during this time or nung mga nakaraan. Oo. So, be careful din sa pagpo-post ng mga achievements mo online. May mga tao kasi na they don't like na you are getting ahead of them, na mas nakakaangat-angat ka sa kanila. But yung iba naman, iniisip nila na bakit? Ba't ko sila iilagan? Gusto kong i-post sige, i-post mo. 'Di ba? But there are some people talaga that attracts
mga evil eyes. So, you have to protect your energies as well. And yung mga plano mo, keep it to yourself muna. Kapag successful na, saka mo i-post, diba? Oo. So, your blessing is the Magician. This is about manifestation. So, maaring marami kang mamamanifest ngayon ng mga goals, dreams mo. Kaya meron kang fulfillment dito, wish fulfillment. I also see you unlocking a new skill. So, pwedeng meron kang bagong kakayanan, kaalaman, karunungan, abilidad na matutuklasan. Na hindi mo akalain na magaling ka pala doon or doon ka pala magiging successful. Oo, may mga ganon na, let's say for example, sino ba yon? Yung may-ari ng KFC, si Colonel Sanders. O, basta kung sino man yung, matanda na siya nung na-start niya ang KFC. 'Di ba? 60 years old na ata siya noon. So, retired na siya. And wala na siyang ibang I think yung kwento niya is wala na siyang ibang magawa dahil retired na siya. So, nagsubok siya ng chicken recipe. And binenta niya sa neighborhood. And then yung chicken recipe na yun pumatok. And until now, 'di ba, kahit wala na siya, andyan pa rin yung KFC. So, it's about you unlocking a skill. No, who would have thought, no? Hindi niya naisip na sa kanyang 60 years, magaling pala siyang magluto ng chicken, 'di ba? So, yung mga ganon. So, we can never really set limits sa sarili natin na, hanggang dito lang ako kasi ito lang yung alam ko. So, kung sa tingin mo yun lang yung alam mo, anong dapat mong gawin? Dagdagan mo yung kaalaman mo. So, I feel like you are doing that. Meron ka ma-unlock na kakayanan, abilidad, skill set na magbibigay sa'yo ng bagong option. Oo. To improve yourself and to make yourself wealthy. Okay? Mas mapaunlad mo ang sarili mo. So, yun namang money, career, finances. You have the Devil and the 9 of Wands. Yung iba sa inyo rito, maaring nagsastruggle kayo sa unhealthy habits nyo pagdating sa pera. Okay? Ito yung tipong mahina ang loob nyo pag may mga sale. Siya, parang vicious cycle siya na lalo na kung yung iba sa inyo merong challenging situation sa mga loans, no, utang. I mean, tipong utang ka tapos after mong mabayaran, uutang ka na naman, 'di ba? So parang paulit-ulit na cycle na kailangan mo nang tapusin, i-let go, work on it, okay? So yung iba maaring may struggle sa pagbabayad ng kanilang properties, bahay, lupa, no? Kailangan lang daw open yung communication. You ask the bank, no? Tanungin mo yung banko, ano pa yung ibang options na pwede mong gawin para ma-save mo yung property, no? Kasi lalo na kung medyo behind the schedule ka sa pagbabayad, may mga options naman yan, parang loan reconstruction. And then, from there, maging responsible ka na sa kailangan mong isettle at maging disiplinado ka at maging maingat na sa pag-handle ng finances mo kung gusto mo na magampanan or makuha mo yung mga pinaghirapan mo, 'di ba? Kasi sayang kung makukuha lang ng bangko. So sa relationship, you have the Moon and the Page of Wands. I feel like there is a new person in your life na medyo apektado ka sa kanya pero hindi mo alam kung ano yung intention niya sa'yo or feelings niya sa'yo. This can be someone who is younger than you, no? Or mayroong age gap. Pwedeng ikaw ang mas matanda, medyo malaki yung age gap, or siya yung mas matanda sa'yo. But it seems na hindi mo sure if this person is true to you, kung maganda yung intentions niya. Oh my God, karmic. Someone is making excuses. So, maaring itong person na to ay nag-show up lang, nandyan lang siya kapag convenient sa kanya. Kapag walang issue, kapag walang problema. So, you have to be careful in dealing with these kinds of relationships. Kasi, minsan mahirap ng dyan umalis, kumawala, paulit-ulit. Lalo na kung ito ay merong
tinatawag na sabit, no? Merong issue, meron pang third situation. Mm-mm. So, you will also receive divine guidance sa mga issues, problema na kinakaharap mo. So, be open to receiving yung guidance na yan. See? Knowledge. I feel like you will learn a lot from your experiences, especially sa relationship and of course, yung pagmamanage mo ng pera. Okay? So, that is your reading, Scorpio. Thank you so much. Bye!